Buongiorno a tutti. Good morning everyone. Fresh from Milan, Italy. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran nakasama dito sa GIA Global Online Prayer. Lalo na sa ating mga host, sina Pastor Gary at Pastor Rich, si Pastor Alan at Pastor Vinos, ganun din kay Pastor Rene at Pastor Heidi. Praise the Lord! Nasa Milan na po ako. At salamat sa Panginoon na kahit magkaiba ang oras natin ay makakapagbahagi pa rin ako sa inyo ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Heavenly Father, thank you for this opportunity to once again share your words to my brothers and sisters in faith. May you bless us all with wisdom and knowledge. And Lord, let your anointing flow through me as I share your word. Enable us, Lord, to really have that kind of spirit that we will always be inspired by your words, no matter how many times we have heard it, Lord, and allow us to be good listeners and doers of your word. Thank you, Father. We commit to you the rest of the time. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang aking gustong i-share sa inyo ay pinamakatan kong Secret of an Effective Prayer. Pagdating sa prayer, naniniwala ako na halos lahat tayong mga Kristiyano ay babad na at bihasang-bihasa pag ang pinag-uusapan ay about prayer. Kaya itong topic ko ay hindi na secret dahil alam nyo na, 'di ba? Pero kahit alam nyo na, nais ko pa ring ibahagi sa inyo ang mga personal experiences ko mula nung matutuhan ko ang sikreto ng epektibong pananalangin o mabisang panalangin. Napakaganda ng salita ng Diyos na source ng ating inspiration. Basahin natin sa James chapter 5 verse 16. Sa New King James Version, ganito ang pagkasabi. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Sa NIV naman, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Maganda rin sa Tagalog, kaya babasahin din natin. Sabi sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Napakaganda, di ba, na mayroon tayong kagalingan sa mga sakit kay Kristo. Pero mayroon ditong sinasabi na condition, confess your sins one to another and pray with each other. At sabing ganon, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So, pagka-righteous pala tayo sa harap ng Panginoon, ang ating panalangin ay powerful and effective. Praise the Lord. Take note kung mapapansin natin na ang mga preceding verses nito ay ang pinag-uusapan is about being sick. But I believe, hindi lang itong teaching na ito ay hindi lang naka-confine sa sickness but in all other areas in our lives. Ngayon, tatlong bagay lang ang gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Secret of an Effective Prayer as naranasan ko ito. Ang number 1 ay, sabi nga dun dito ay, for our prayers to be effective, it must be fervent and earnest. Ano ba ang fervent and earnest? Taimtim at maalab, ayon sa Tagalog translation. Pag ang ating panalangin pala ay taimtim at maalab, ay nagiging effective ito. Titingnan natin sa Genesis chapter 32 verse 26. Ito ay tungkol kay Jacob. Yung nakipagbuno siya sa angel. Sabi ganon, then the man said, yung angel yon, let me go for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. So ganon siya ka masigasig sa pananalangin. Hindi niya bibitawan yung anghel hanggat hindi siya binibless. Hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niyang blessing, ay hindi siya bumibitaw. So fervent and earnest, talagang
kapituko, kumbaga sa ano. Hindi mo talaga basta i-let go hanggat hindi mo nakukuha ang pangangailangan o ang gusto mong mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. So napakagandang example itong si Jacob. Doon naman sa Lucas chapter 11 verse 8, ito naman yung tungkol sa magkaibigan, na yung isang kaibigan ay kumatok sa kanyang kaibigan isang gabi at nanghihiram ng tinapay dahil wala daw siyang ipapakain sa kanyang bisita. Pero ano ang sabi nung kanyang kaibigan? Ay, hindi pwede kasi nakahiga na ako kasama yung mga anak ko. Pag tumayo ako, magigising ang mga yon at saka nakasarado na ang pinto. Pero anong ginawa ng kaibigan? Ay, hindi tumigil, katok ng katok. Sabi dito sa verse 8 ng chapter 11 ng Luke, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. So, sabi ganun, kahit hindi siya babangon dahil sa inyong pagkakaibigan, pero dahil sa kakulitan mo, walang hiya, shameless audacity, hindi ka nahihiyang bulabugin ang iyong kaibigan. Napakakulit, talagang tuloy-tuloy ang kanyang pagkatok at ang kanyang paghingi ng tulong. So, shameless audacity. Pagka ganito pala, nakubasan mo, determinado ka talaga, yung ayaw mo, you don't accept no for an answer. Basta't alam mong kalooban ng Panginoon, you will not accept no for an answer. You will insist dahil alam mong kalooban ng Panginoon. Amen? So, ito dapat ay lagi nating ipapractice na pag nananalangin tayo, talagang mataimtim talaga sa puso natin, maalab na pananalangin, yung hindi lang basta nagpipray ng parang wala sa loob, kundi talagang masigasig at hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kasagutan sa iyong pinapanalangin. Naranasan ko ito, una kong naranasan ito nung ako'y nasa Aklan First Mission Field ko to, nung tinubuan ako ng bukol dito sa ribs, sa baba lang ng dede. At pinagpipray ko yun araw-araw, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pinagaling na niya ako, ganun lagi. Umpisa yun siya parang ano lang siya, parang nangati, tapos bumukol siya. Tapos habang tumatagal ang panahon, para siyang namumula-mula. Siguro mga matagal ng panahon, pero lagi kong pinagpipray pa rin, mga 7 months siguro yun or more. Basta less than a year yun, kung natatandaan ko, less than a year. Ay, para na siyang makintab-kintab, na parang ang sarap tusukin, pero wala namang mata. At hindi siya naaalis. Pero lagi kong pinagpipray at nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang hindi ako natigil. Tapos nakita ko na parang nakaka-discourage ang itsura niya. Pumunta ako doon sa kaibigan ko, si Nang Grace. Nang Grace, sabi ko, tingnan mo nga itong bukol ko dito, ano ba kayang magandang gawin? Pagtingin niya, natakot pa ako, sabi, naku Ping, baka cancerous na yan. Sabi niya, naku, punta ka dito sa Monday, kasi darating yung kanyang sister na doctor sa provincial hospital para ma-refer ka kung sino yung magandang magtingin yan, sabi nga. So, that was Friday, Monday kami magkikita. Pag uwi ko sa bahay nung Friday night na yun, nag-pray talaga ako kay Lord. Lord, sabi ko, I've been claiming and I've been praying na divine healing ito, Lord. Pero kung kalooban mo na mag-undergo ako sa treatment sa doctor, Lord, nagsasubmit din ako. Hindi, natulog na ako. Kinabukasan, Sabado, tuwing maliligo lang ako niyan, saka ako nakakapa yan. Pagkapa ko, wala akong makapa. Dali-dali akong pumunta sa labas kasi walang salamin doon sa loob ng CR. Pagdating ko doon sa kwarto, pagtingin ko parang magic. Wala talaga. Nagsisigaw pa ako. Napagalitan pa ako ni Rexy. Sabi, Ate Ping, napaka-iskandalosa mo. Sa sobrang saya ko, pakanda iyak ako sa tuwa. So talaga nga pala, pagka-fervent, earnest, yang talagang hindi ka tumitigil, hindi ka naaalarmang, ay ayoko na, tigil na ako, o baka kung ano na to, basta nagtiwala lang sa Panginoon at Lord, let your will be done, not my will. So, na-experience ko yon. Yung latest ko namang experience ay yung nanay ko. Yung nanay ko nagkasakit nung May, nasa Manila ako noon. Dinala namin sa Bacoor Hospital kasi hindi na siya nakain, ayaw na halos kumain, tapos nang hina na siya, dati naglalakad pa siya, tapos biglang nang hina na siya, hindi na siya makalakad. So nung dinala namin sa ospital, ang findings ay napakataas ng kanyang creatinine at kailangan siyang
i-dialysis. Pero ang hospital doon sa Bacoor, wala silang facilities about dialysis. Kaya ni-refer kami sa hospital kung saan may dialysis. So napunta kami sa National Kidney Institute. Pagdating naman doon, nahawa ang nanay ko sa COVID. At nung tiningnan na siya ng doktor, sabi ng doktor, nung tiningnan yung mga result galing doon sa napakataas nga, at tapos tinest din siya doon, napakataas nga ng creatinine niya. Sabi ng doktor, yung nanay mo ay matanda na, 92 years old na kasing mother ko. Ang advice ko lang, sabing ganon, kung wag na nyo nang ipa-dialysis, kasi pag pinadialysis mo pa yan, baka hindi niya makayanan, baka mas mapadali ang buhay. Nakita ko yung mga dinadialysis, binubutasan pala sa liig, kaya parang naano din ako. Ay di nag-usap-usap kami magkapatid at nag-decide nga kami na hindi na lang. So dahil doon sa National Kidney Institute ay full pack sila, pinadala kami sa Tal Hospital at doon pagagalingin yung kanyang COVID. So, sa madaling salita, nung gumaling na siya ang COVID niya, pinauwi siya. Ang findings, napakataas ng kanyang creatinine, napakataas ng kanyang sugar level sa blood, naka-insulin siya galing sa ospital, tapos naka-NGT, hindi siya makakain, hindi bumubuka ang bibig, hindi nagsasalita, parang gulay lang siya, wala lang. So, inuwi namin sa bahay and we prepared our hearts na kung ano man ang mangyari. Tapos, marami din siya mga mapula-pula sa katawan na nagkaroon siya ng bed sores. At nasa NGT ang pagkain niya. So, malungkot kami pero patuloy pa rin kaming nagtitiwala sa Panginoon. And then, nag-decide kami na every night, magpipray kami. 5 kaming magkakapatid na babae. At isang lalaki, pero nasa probinsya yung lalaki naming isa. Kaming 5 babae, naggawa kami ng group chat na doon kami magpipray. Gabi-gabi yan. So, sige, pray kami ng pray. Alam nyo talagang, pagka earnest, fervent ang prayer talaga, may result. Kasi hindi nagtagal, naalis na yung kanyang NGT. Kumakain na siya. Hindi rin nagtagal, nagnormal yung kanyang blood sugar. Hindi na siya ini-insulin. Yung kanyang mga bed sores gumaling. Kaya nung pina-check up nga siya doon sa hospital, sabi ng nurse sa kapatid yung nag-aalaga, naku ma'am, ang galing niyo mag-alaga sa nanay niyo kasi alam niyo yung bed sore, hindi yan gumagaling ng madaling panahon, matagal yan gumaling, pero napagaling niyo kaagad. Hindi nila alam, may Diyos palang nagpagaling. So talagang nakita namin kung ano ang effect ng fervent and earnest prayer. Kaya let us all be encouraged. Huwag tayong basta't sumuko. Huwag tayong basta't ma-discourage. Ano man ang ating kinakaharap na problema. Patuloy tayong magpipray. Hanggat hindi natin nakikita ang sagot sa prayer natin, huwag tayong tumigil. So that's number 1. Number 2 na gusto kong i-share sa inyo, for our prayers to be effective, it must be inspired by the Holy Spirit and done through the power of the Holy Spirit. Kailangan pag nagpipray tayo, hindi yung sariling kayod, yung sarili mo lang. Minsan nagpipray tayo, parang wala lang, parang wala sa loob lang. Parang nasanay na kasi tayo na, kung ba sa nakasanayan na natin nagpipray. Kakaiba kasi yung inspired by the Holy Spirit. I believe mararamdaman nyo rin yan, malalaman nyo rin yun, kung paano yung inspired by the Holy Spirit. Sabi doon sa Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Totoo nga naman, pagka-inspired tayo ng Holy Spirit, minsan hindi natin alam kung anong sinasabi natin, nag-groan na lang tayo. Or minsan naman, napakarami nating nasasabi na hindi mo naman iniisipin, basta't lumalabas na lang. Iyon ay kagagawa ng Holy Spirit. At sabi nga sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sa New King James Version, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. So talagang pinapakita na ang Panginoon, sa pamamagitan ng Holy Spirit, He works in us to will, yung kalooban niya, at siya rin ang gumagawa sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, di ba, maramdaman natin kung talagang inspired tayo ng Holy Spirit. Minsan napapaiyak pa tayo eh. Hindi naman kasi madaling mag-manufacture ng tears. Hindi madaling basta ka na lang umiyak. Hanggat hindi ka natatouch ng Holy Spirit, di ba? So, ito yung ating sikapin na kapag nagpipray talaga tayo, inspired tayo ng Holy Spirit. Na huwag lang basta tayo nagpray,
sariling sikap o nakasanayan na natin, but let us ask the Holy Spirit to inspire us and to pray through us. Ito naman yung karanasan ko nung nasa Dipolog ako, paalis na ako noon, malapit na akong umalis papuntang Italy. Bago ako, lagi ko, pag bumibisita ako doon sa isang member ko, nakamotor ako noon, motorbike. Tapos yung bag ko nakasabit lang doon sa hawakan ng motorbike. Nung paalis na ako, biglang naalala ko may bibilin pala ako. Sabi ko, ay Tess, may bibilin pala ako sa'yo. Sabi ko ganyan. Iniwan ko, pinark ko lang sandali yung motor ko na umaandar pa. Hindi ko na pinatay kasi sandali, pumasok ako sa bahay tapos labas ka agad. Paglabas ko kaagad, lakad na ako, pauwi na sa bahay. Hindi pa mga ilang napansin ko, wala yung bag ko. Bumalik ako doon sa bahay ng member na test kung titignan ko baka naiwan. Wala naman. Yun pala, may nagnakaw. Nasalisihan ako. Hindi, nagkanda iyak ako pag-uwi sa bahay. Lord, sabi ko, malapit pa naman akong umalis papuntang Italy. Ay, ang laman noon, mga importante, yung ng ministry, yung bank book ng ministry dahil nag-deposit ako ng pera. Tapos yung aking driver's license. Tapos yung bago kong cellphone. Yung cellphone ko pa na yung latest ng Nokia noon na mahal yon. Nirigalo sa akin ng brother-in-law ko yon kasi nga papunta akong Italy para daw maayos yung aking communication. Ay mahal pa naman yon. Tapos bagong-bago pa. Ay di lungkot na lungkot ako, kanda iyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, naku, bakit nawala pa? Bakit ngayon pa kung saan ako paalis? At saka pa nawala. Hallelujah. Nagpipray ako. Talagang lungkot na lungkot ako. Iyak ako ng iyak sa Panginoon. At dito, sa aking prayer, in-inspire ako ng Holy Spirit sa pagpipray. Pero, yung aking mind din ay nag-work. Dito minsan makikita natin na mayroong struggle. Kasi naisip ko, yung bank book ng ministry, pwede ko yung ipastop sa pwede ko yung papalitan sa bangko. Yung aking driver's license, pwede ko yung hingin uli, mag-apply ako uli para magkaroon ako ng bagong driver's license. Pero yung cellphone ko, sayang, mahal-mahal pa naman yun. Tapos regalo pa ng bayaw ko. Tapos pupunta ako ng Italy. Iyak ako na iyak sa Lord, sabi ko, nagpray ako. Dito, take note ha, itong pagkakamali ko. Sana wag niyong ulitin yung pagkakamali ko. Sabi ko, Lord, kahit yung cellphone ko man lang ang maibalik. Sabi ko ganun sa Panginoon, talagang pray ako ng pray. Talagang, kumbaga sa lahat ng prayer in tongues, nagkanda iyak ako. Basta talagang grabe yung prayer ko. Alam nyo, talagang ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Lalo na pag specific yung ating panalangin, sinasagot ng Diyos. Kaya, I learned from this lesson. Kasi, lagi kong pinagpipang, Lord, sana i-convict mo po yung nagnakaw na yun, na ibalik niya yung aking cellphone. Alam nyo, binalik nga nung nagnakaw, doon sa police station pa niya binalik. Tapos, siyempre, hindi naman niya basta sabi niya, nakita lang daw niya, hindi naman yan, at saka hindi siya namukha, akala man ng pulis talaga, kasi hindi pa ako nag-report, ay talagang nakita lang, parang nagmagandang loob lang, kaya hindi nakuha yung details nung nagmagnanakaw. Tapos, ang ginawa ng pulis, in-scroll niya yung mga contacts ko, kung paano ma-reach ako. May nakita niya doon, Mami Mel. Yung naisip niya, ito yung mami ko. Tinawagan niya si Mami Mel sa Manila para ipaalam na naandun na nakita yung may nagbalik ng aking cellphone. Si Mami Mel naman tumawag sa isang member sa church para sabihin sa akin na nakita na yung aking cellphone. Kasi wala nang akong cellphone. Praise the Lord. Talagang ang Panginoon ay sumasagot ng dalangin. Kapag spirit-inspired. Pero sabi ko nga, huwag niyong ulitin yung pagkakamali ko. Sana kung sinabi kong, Lord, mabalik lahat yung aking bag na yon na nawala. Siguro nabalik lahat. Ay ang sabi ko, kahit cellphone man lang, Lord, ay maibalik. Ay cellphone nga lang talagang naibalik. Lahat wala na. So, that's a great lesson for me. Hallelujah. Pangatlo, para maging effective yung ating prayer, it must be offered by a righteous person. Dapat righteous tayo. A person who was made righteous through his faith in the Lord Jesus Christ.
by a man who is righteous in all his ways. So, kailangan righteous tayo sa lahat ng ating mga bagay, mga ginagawa sa before the Lord. Parang ang hirap, no? Righteous nga ba ako? How could we sinners be righteous before a holy God? Paano? Napakaganda nitong Romans 4:5-8. Ito yung kasagutan. Sabing ganon, mas maganda sa Tagalog para mas malinaw. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 6. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuring na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nating nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ang kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Praise the Lord. Para pala tayo maging righteous, ay kailangan meron tayong pananampalataya, faith in the Lord with what He has done for us. Diba nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, He clothed us with His righteousness. Yung tinatawag na imputed righteousness, binigyan na tayo ng kabanalan, ng katwiran niya. We have the righteousness of Christ. Pero, yung imputed righteousness na yan, kailangang tapatan natin ng practical righteousness. Anong ibig sabihin? Kailangang makita sa atin na righteous tayo. Hindi pwedeng sabihin na, binigyan ako ni Lord ng righteousness. Tapos, yung ginagawa natin hindi pa rin righteous. Hindi ganun eh. Kailangan makikita, sumusunod yon. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things become new. Kaya, yung righteousness ni Christ, magpuproduce sa atin yan ng righteousness. Iyon ang nararapat. Amen? So, tingnan natin. Sa ating mga buhay-buhay, yung ating kumbaga sa tayo na mga Christians minsan parang medyo hindi tayo aware. Pero check natin paano tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ito mga simple lang to at mga practical, pero tingnan natin kung mayroon pa tayong sabit nito, sablay pa ba. Yung halimbawa, sobrang sukli, nasuklian ka ng sobra. Itinatago mo ba o sinusoli? Palagay ko, marami sa atin nung araw, nung hindi pa tayo born again, pag sumubrang sukli, ay blessing. Tatago na natin. Pero di ba ngayon na born again na tayo, pagka may sobra, parang mabigat na sa loob mo, isusoli mo talaga. Kaya sana laging ganon. Righteousness of Christ, yung katwiran ng Diyos, ang parang pulis na nagche-check sa ating puso. Pag hindi sa'yo, ibalik mo. Yung mga bagay na hindi sa atin, ginagamit ba natin ng walang paalam? Kinukuha lang ba natin ng walang paalam? Hindi tama yon. Hindi yun righteousness. Ang anumang bagay na hindi sa'yo, na kinuha mo, ginamit mo, ang tawag doon, pagnanakaw. Kinakailangan ay magpaalam ka, kailangan ay hindi mo kukunin ang hindi sa'yo. Kailangan maging malinaw sa atin yon para maging righteous tayo. Kasi kung minsan, bakit nagkakasakitan? Dahil masyadong kampante na para bang kumbaga sa ay hindi na parang kulang sa respeto. Pagka ganun kulang sa respeto, hindi nire-respeto yung may-ari. Kaya nagkakaroon ng samaan ng loob. So, ang mga bagay na hindi sa atin, huwag nating gamitin, huwag nating kunin nang walang pahintulot yung may-ari. Another one, nagsisinungaling pa ba tayo ng intentionally? Paano ba yung nagsisinungaling intentionally? At paano yung nagsisinungaling na hindi intentional? O di ba may mga times talaga na nakakapagsinungaling pa rin tayo pero hindi intentional. Halimbawa, minsan nakakalimot natin tinanong, kumain ka na ba? Oo. Ay, hindi pa pala. Minsan nasabi mo na oo, tapos naisip mo, ay, hindi pa pala ako kumain, So, hindi intentional. O kaya, sinong kumain itong, cake? Ay, hindi ako, ha? Tapos alam, ay, oo nga pala, kumain nga pala ako. So,
babawiin mo. Ay, oo nga pala, ako nga palang kumain. So, bumasa may mga pagsisinungaling tayo na hindi naman natin sinasadya. Minsan nakakalimutan lang natin. So, I believe pardonable yon. Pero, yung magsisinungaling na sinadya mo na talaga, ay iba yon. Halimbawa, sabihin mo sa anak mo, ay nga, pag dumating yung bill ng kuryente, yung naniningil na, sabihin mo ha, wala ako ha. O yung naniningil ng utang, sabihin mo wala ako ha. Intentional yan na pagsisinungaling. Sana wag na nating gawin, wag nating ipagpapatuloy. O dahil tinanong ka ng sa leader mo, nagka-quiet time ka ba, nagpipray ka ba para lang ma-save face? Oo naman, kahit hindi. So intentional na yun, So kailangan ay huwag tayong maging sinungaling. Kasi ano sabi sa Bible, sa Revelation, ang mga sinungaling ay hindi papasok sa kaharian ng langit. So, gusto nyo bang maiwan sa labas? Siyempre, ayaw, no? So, dapat tayo ay laging honest. Kasi, sablay ang ating prayer kapag hindi tayo honest. O yung anger, yung galit. Hindi naman masamang magalit kasi maging sabi sa Ephesians chapter 4:26, magalit ka, subalit huwag mong hayaang lumubog ang araw na hindi ka nakikipag-ayos. Sabi rin sa Bible, mga asawa, makipagbati kayo sa inyong mga asawa dahil nakakahinder yan sa inyong prayer. Kaya kapag mayroong galit, mayroong mga hindi pagkakaunawa na walang closure, walang pag-aayos, hindrance yan sa prayer. Hindi magiging effective yung ating prayer. Kaya kailangan. Or, lastly, nagmamarites pa rin ba tayo hanggang ngayon? Ano ba yung nagmamarites? Yung nag-gossip. Minsan, in the guise of prayer, may mga Christians ginagawa nila to. Uy, sister, ipag-pray natin si sister ganito. Alam mo, nakita ko, naka-holding hands sila ni ganito. Ha? Talaga? Sige, pag-pray natin. Nako, mag-ingat tayo sa mga sinasabi nating salita. Mag-ingat tayo sa words na binibitawan natin. Huwag tayong magmamarites. Ito ang iisipin natin, pakakatandaan lagi. Kapag ang sasabihin natin ay hindi nakaka-build up o hindi nakakabuti sa taong concern at sa taong makikinig, kahit totoo pa yan, huwag mong sabihin. Lalo na kung ang sasabihin mo ay hindi mo masabi na naandyan ang nakaharap ang taong concern, na hindi mo masabi sa iba. Yung sabihin mo, huwag mong sasabihin ha, huwag mong sabihin sinabi ko sa'yo ha, pag mga ganyan, delikado yan. So, sana ay hindi na natin ito ginagawa kasi hindrances ito sa ating prayer. Amen? So, I hope na talagang tayo ay magiging maingat sa ating buhay para yung righteousness ni Christ ay mananatili, para sa ating pananalangin ay talagang very effective. Kaya, lagi nating tatandaan, i-ano natin ulit, i-refresh ang prayer na effective ay kailangang fervent and earnest, inspired by the Holy Spirit at done through the Holy Spirit, hindi sariling sikap, sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At kinakailangan righteous tayo. So pag ginawa natin itong tatlong bagay na ito at lagi tayong magpipray, maging conscious tayo, alam nyo talagang maraming blessings na darating. Alam ko na alam na natin ito, pero maganda na ma-refresh tayo. Ako, pag nagbabasa kasi ako ng Bible, sabi ko sa inyo, nakikinig ako sa maraming mga Bible study dito sa online natin, kahit ilang beses ko nang narinig, laging mayroong fresh na revelation sa akin ng Lord, kasi ang salita ng Diyos naman is fresh every morning, talagang makapangyarihan ito. At ang prayer ko sa Lord, sabi ko, ayaw ko na nagbasa lang ako ng salita mo, nalaman ko lang, na-inform ako na ganito pala, ganyan, or narinig ko sa iba na ganito, ganyan. Gusto ko, Lord, yung naranasan ko na ganito nga talaga. Na kung ano yung sinabi sa Bible, nangyari nga talaga sa akin. Yun ang gusto ko sa mga nababasa ko sa Bible, yung na-experience ko. Kaya marami akong, pag nag-share ako ng Word of God, ang dami kong mga experience na nasi-share kasi gusto kong ipatotoo na tama yung word. Totoong-totoo ito kasi naranasan ko eh. At naniwala ako na
tayong lahat na mararanasan natin ito kapag sinusunod lang natin ang kondisyon ng salita ng Diyos. So, ito lang ang gusto kong i-share sa inyo ngayon at nawa ay ma-inspire ang bawat isa sa atin na talagang tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. So, in conclusion, for our prayers to be effective, it must come from an honest and humble heart. Yan yung ating puso. Fully depending on God through the power of the Holy Spirit, submitting or in submission to His will, not on our will. Yung sabi natin, Lord, ito yung gusto kong mangyari ayon sa iyong kalooban. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo po ang mangyari. Amen? Kapag ganun tayo sa ating approach sa ating Panginoon, pag nagpipray, I believe na marami tayong mga answered prayers. Hallelujah. Let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon, Panginoon, na at binigay mo sa amin para kami ay nag-aral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga salitang aming narinig ngayon ay tumimo sa puso't isip ng bawat isa, ma-refresh ang bawat isa. At lagi po kaming maging conscious, Lord, kung kami nananalangin, na tama po ang aming puso, Panginoon, na hindi po kami, Panginoon, nagsasalita lang na parang wala lang, hindi kami nagpipray, Lord, na parang nasanayan lang namin o parang wala lang sa loob. Bagkus, Panginoon, maging fervent, maging earnest yung prayer namin, inspired ng Holy Spirit, Lord God, at yung aming puso ay laging malinis sa iyong harapan. We are righteous before your sight, O Lord God, so that we will be assured of answered prayers. Marami pong salamat, Panginoon, lalo na po sa mga sakit na dumarating sa buhay ng tao. Lord, nakita namin ngayon na ang gawain ng dyablo ay pinagkakasakit ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos para pigilan sa paglilingkod. Subalit na natili kaming nakatayo all together. We are praying, O God, that let your power be manifested in the midst of us at ang aming mga kapatirang may mga sakit ay gumaling in the name of Jesus. Salamat po, Ama, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabing oras. Nawa, Panginoon, ay patuloy kang magpakahayag maging sa panalangin. Let your name be glorified in the midst of us. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.